Ma, nakita ko na naman si Lola sa likod. Hayaan mo na, menopause na kasi yan. Bakit kaya siya paulit-ulit naghuhukay sa labas? Sa probinsya, normal lang na may mga matatandang kakaiba ang ugali. May mga paniniwala pa nga na kapag may matanda na ayaw sa asin o bawang, may tinatago raw itong sikreto. Noon, hindi ako naniniwala sa ganun. Pero nagbago ang lahat nang mapansin ko si Lola. Matagal na kaming nakatira sa lumang bahay namin sa baryo. Kasama namin si Lola na sobrang tanda na pero kakaiba ang lakas ng katawan. Kahit madaling araw, kaya niyang gumalaw ng parang bata. Hindi siya tulad ng ibang matanda na hirap maglakad o nanginginig ang kamay. Isang gabi, nagising ako dahil sa mahinang kaluskos sa labas. Tahimik ang buong bahay at tanging huni lang ng kuliglig ang maririnig. Pero may kakaiba, parang may hinuhukay. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Doon ko nakita si Lola. Nasa likod siya ng bahay, hawak ang pala na kayuko at paulit-ulit na naghuhukay sa lupa. Mabagal pero siguradong galaw, parang sanay na sanay. Nagtaka ako. Gabi na pero bakit siya naghuhukay? Mas lalo akong kinilabutan nang matapos siyang maghukay at may inilapag siya sa butas. Hindi ko klaro kung ano iyon pero parang may bigat. Pagkatapos, tinabunan niya ulit ng lupa na parang walang nangyari. Kinabukasan, parang normal lang siya. Tahimik na nagluluto sa kusina. Pero napansin ko na pawis siya. Kahit umaga pa lang, parang pagod na pagod. Saan ka po galing kagabi? Tanong ko. Diyan lang sa likod ako. Ngumiti lang siya at sinabing naglinis lang sa likod. Pero alam kong hindi lang basta paglilinis iyon. Simula noon, gabi-gabi na akong nagmamasid. Parehong eksena. Lumalabas si Lola. May dala siyang kung ano, huhukay, magtatagal, tapos babalik na. Parang pagod na pagod. Napansin ko rin na ayaw niya sa asin. Isang beses nilagyan ko ng konting asin ang ulam niya. Pero hindi niya kinain at agad niya itong tinabi. Ganon din sa bawang. Hindi niya kinakain kahit konti. Doon na ako kinabahan. Naalala ko ang mga kwento sa baryo tungkol sa mga nilalang na ayaw sa asin at bawang at mas malakas kapag gabi. Pero pinilit kong huwag isipin iyon. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan at sinundan ko siya. Tahimik akong lumabas ng bahay habang tulog ang lahat. Malamig ang lupa sa paa ko at mabigat ang hangin. Nasa likod si Lola at naghuhukay na naman. Pero mas malalim ang hukay at may dala siyang sako. Dahan-dahan akong lumapit at narinig ko ang mahinang galaw sa loob nito. Parang may buhay. Biglang tumigil si Lola. Hindi siya lumingon, pero nagsalita siya. Iho, matagal na kitang napapansin. Nanlamig ang katawan ko. Tumayo siya at dahan-dahang humarap sa akin. Doon ko nakita na hindi na iyon ang lola ko. Iba na ang mga mata niya, malalim at parang may ibang nakatingin sa loob. Ngumiti siya at sinabi, "Ikaw na lang ang susunod!" Biglang gumalaw ang sako at may kamay na lumabas mula sa loob. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pabalik ng bahay. Kinabukasan, wala si Lola. Sinabi ni Mama na umalis daw siya papunta sa malayong kamag-anak. Pero may napansin ako sa likod ng bahay. May bagong hukay at sa tabi nito ay may malinis na pala. Parang naghihintay lang kung sino ang susunod na maghuhukay. Hindi na ako mapakali kaya kinagabihan. Kahit takot na takot ako, bumalik ako sa likod ng bahay dala ang flashlight at pala. Nagsimula akong maghukay. Bawat saksak ko sa lupa, parang mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Hanggang sa may tumama ang pala ko na hindi lupa kundi tela. Dahan-dahan kong hinukay gamit ang kamay ko at nakita ko ang sako. Parehong sako. Nang buksan ko ito, napaatras ako. Hindi ba kundi isang matandang babae na buhay pa pero mahina. Humingi siya ng tulong. Kaya agad ko siyang dinala sa loob ng bahay. Nagising sina Mama at Papa at kinabukasan ay dinala namin siya sa ospital. Doon namin nalaman na hindi lang pala siya ang muntik ng ilibing ni Lola. May ilan pang nawawala sa baryo nitong mga nakaraang buwan
at pare-parehong huling nakitang dumaan malapit sa bahay namin. Simula noong gabing iyon, hindi na bumalik si Lola at wala na ring nawalang tao sa baryo. Isang hapon, nagpasya si Papa na ipasemento ang likod ng bahay para wala nang mahukay pa roon. Habang naghuhukay ang mga trabahador, bigla silang tumigil. May natamaan silang mga lumang sako. 1, 2, 3. Hindi na namin binilang. Tahimik na nagdasal si Mama habang nakatakip ang kamay sa bibig niya. Hindi na namin kailangang alamin pa ang lahat. Kinabukasan, tuluyang tinabunan at sinemento ang buong likod ng bahay. Simula noon, naging tahimik na ang gabi sa amin. Wala nang kaluskos, wala nang naghuhukay, at wala nang nawawala sa baryo. Minsan naiisip ko pa rin si Lola, pero mas nangingibabaw na ngayon ang pakiramdam na natapos na rin ang lahat. Tuwing dumadaan ako sa sementadong likod ng bahay, hindi na takot ang nararamdaman ko kundi katahimikan. Dahil alam ko na kahit gaano katagal itago ang isang lihim sa ilalim ng lupa, darating ang panahon na mahuhukay din ito at matatapos.